Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Panginoon. Sa pagulan-ulan, tinamaan po tayo ng magandang, medyo naglalagkit ang lalamunan natin. No? Pero salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng opportunity na muli ay magpahayag ng kanyang mga salita. Magandang umaga sa mga tatay. Sana masaya ang araw niyo mga tatay. Mga anak ng Diyos na mga kalalakihan, mga magulang, mga tatay, magandang umaga sa inyong lahat. And of course, kasama tayo mga nanay din naman. No, hindi lang yung mga tatay. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos, dumudulog kami sa pagkakataong ito at ipinagkakatiwala namin sa inyo ang oras na ito kung saan ang iyong mga salita ay ipapahayag at pagsasaluhan ng bawat isa. Naway mabuksan ninyo, Ama, ang aming mga pangunawa, ang aming mga pandinig, mabuksan ninyo ang aming mga puso, upang makita namin ang mga mahalagang bagay na magpapatibay sa aming ipinapahayag na pananampalataya sa pamamagitan po ng mga salita ninyo na ipapahayag sa oras pong ito. Huwag mo ipahintulot, Ama, na sa pamamahayag ng mga salita ay magkaroon ng mga sagabal, mga hadlang na maaring pumigil upang makita namin ang mga mahalagang katotohanan na magpapatibay po sa aming pinapahayag na pananampalataya. Kaya po, Ama, pinagkakatiwala namin sa inyo ang oras pong ito. At pinagkakatiwala ko rin sa inyo, Ama, ang magpapahayag ng mga salita, samahan po ninyo, gamitin ninyo upang ang iyong mga nais na ipaabot sa mga tinawag ninyo sa kaligtasan ay maunawaan. Gamitin niyo po effectively ang inyong lingkod, Ama. Ito pong aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Alam niyo po, ito na yung pangalawang beses nating isi-share. Ngayon lang ako sumubok na mag-series at napili ko nga po i-series itong Book of Joshua. At kung matandaan natin, last time ay pinag-usapan natin, pinamagatan kong The Blueprint of Victory, Stepping Forward in Faith and Courage. Ito po yung ating senior nung nakaraan at pinakita natin ang apat na puntuhin. The call to move forward, but is moving forward relying on God's promise. No? Sa mga Israelita, nag-move forward sila at nanalig sila sa pangako ng Diyos. Ito yung naging motivation nila, yung pangako ng Diyos. Then the assurance of God's presence. Naniniwala sila matatanggap nila ang pinapangako ng Diyos. Sapagkat sinamahan sila sa kanilang paglakad, sasamahan sila sa kanilang paglakad, no? Na yung kanilang pagkakamit ng ipinangako ng Diyos sa kanila ay makakamit nila because of God's presence, because of God's guidance, not because of their cleverness. So, then pinakikita din natin that the command to be courageous kay Joshua is a courage that is active obedience. Yung courage na yan, yung kanyang tapang, yung kanyang lakas is ay active obedience sa sinasabi ng Panginoon. At yung pang-apat nating punto last time is the foundation of obedience, which is the habitual meditation on God's Word. Ito yung foundation ng kanilang pagsunod. Yung habitual na patuloy nilang minimeditate ang salita ng Diyos. Meaning that is integrating the scriptures in life. So yun yung ating binabahagi last time. Ngayon po, pinamagatan natin ang ating pag-usapan, a step of faith, following commands, not on emotion. And Joshua chapter 1, verse 10 to 18. At binasa kanina yung ating teksto. At gusto ko habang binabahagi natin itong mga salita ito, gusto kong ma-picture natin, ma-infuse natin sa ating kaisipan ang isang napakalaking idea
na ang pagpasok sa lupang pangako nangyayari hindi lang doon sa pangako, dito sa kasaysayan ng Israel. Makikita together with the Christians, so paano tayo papasok sa rest natin, ano? Ang pagpasok sa lupang pangako nangyayari hindi lang dahil sa may pangako ang Diyos. Pagpasok sa lupang pangako, hindi lang dahil ito'y pinangako ng Diyos. Kailangan dito yung pagsunod ng buong bayan. No? Nangako ang Diyos, inatasan si Joshua, pero hindi kaya ni Joshua mag-isa. There must be ang tawag nito, mayroong obedience dapat ang bayan. Kaya makita natin, dito sa sinasabi kong big idea is to see the importance of leadership and the importance of covenant obedience. Kailangan yung covenant obedience. No, mahalaga makita natin ito. Ito yung pinakasusi para magtagumpay ka. Kailangan yung obedience. Obey the leadership at yung community should have that covenant obedience. Kasi alam natin sa Kristiyanong buhay natin, yung ating sinusundan, the real Joshua is the Lord Jesus Christ. Ito yung magdadala sa atin sa real rest na hinahanap po natin. So, titingnan natin itong mga mahalagang bagay na ito. No? A step of faith following commands, not on emotion. Joshua 1:10-18. Pero una, nais kong makita natin yung ating parallel passage, which is Philippians. Kung tinignan, binasa kanina rin yung ating parallel passage na napaka-lakas, napaka-tibay, o napaka-powerful nung kahulugan ng mga talata, sapagkat ito ay nagpapakita about humility, about selflessness, and the community unity. Yung pagkakaisa ng community. It speaks about active care for others, hindi lang sa pagiging makasarili. At dito, ini-instruct na Apostol Pablo ang mga mananampalataya to look not only to their own interest, but also to the interest of others. So makikita natin, at makikita nito natin sa ating pagtatalakay, sa ating teksto, na a step of faith following commands, not on emotion. At may 3 punto tayong gusto kong mapansin natin at mapag-usapan. Ang una, the command not only for Joshua, but for all. Ang utos ay hindi lamang para kay Joshua, kundi para sa lahat. The second thing is that obedience is with covenant condition. Meron siyang kondisyon, an agreement. No? Ang pagsunod is isang agreement. And thirdly is the boldness is obedience and not rebellion. Ang pagsunod, ang katapangan, the boldness ay isang pagsunod, hindi isang pagsuway. So himayin natin ito at titingnan natin ano ba ang makikita nating mahalagang bagay na applicable sa atin ngayon as Christians. No? Una, the command is not only for Joshua, but for all. 10 and 11. Ang sabi dito, and Joshua commanded the officers of the people, pass through the midst of the camp, and command the people, prepare for your provision, for within 3 days you are to pass over this Jordan to go in to take possession of the land that the Lord your God is giving you to possess. So makikita natin, ang utos ay para sa lahat, hindi lamang para kay Joshua. Mapapansin natin na nag-utos si Joshua sa kanyang mga officers, sabihin mo niyo ito sa mga tao, maghanda sila. Prepare their provision. Ihanda nila yung kanyang mga pangangailangan. Ihanda yung mga pagkain, ano mga pangangailangan
Dahil within 3 days, tatawid tayo. Tatawid kayo. Tatawid sila sa Jordan. No? Kung aking iisipin, sa pag-utos na ito ni Joshua, hindi siya ang solo hero. Hindi siya ang solo na matatawag nating bayani. Doon sa pagpasok, hindi siya yung bayani para magtagumpay. Dahil kailangan dito ang covenant community to move. Sinabihan siya ng Diyos, magpakalakas ka. Pangunahan mo itong bayan na ito. Wala na si Moses eh. Pangunahan mo sila, papasok kayo, makakamit ninyo, kukunin ninyo yung pinangako kong lupa. At ito yung tuso niya ni Joshua sa Israel. Maghanda na kayo, tatawid tayo. Pero hindi si Joshua ang solo na bayani. Bakit po? Kung sinabing ganito, because God wants the community to move. Sila din kailang kumilos. Kung mapapansin natin in verse 2, ang sabi dito, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan. Sinasabi nito kay Joshua. Pero sabi niya, you and all these people into the land that I'm giving to them, to the people of Israel. So, hindi lang si Joshua. Dapat kumilos din yung bayan. Sama-sama sila. Hindi sila dapat umasa lang. Hindi kaya ni Joshua mag-isa. No, makikita natin diyan the community, the covenant community should move. Nang ibig nating sabihin, ang mga tagapanguna or leaders made their commands, but the whole body should obey. Nakuha niyo po ang pinupunto ko? A leader should command, but the community should obey. Pinili si Joshua to replace the dead Moses, to lead his people. And of course, the community obey Joshua. Alam mo, iniisip ko ang sabi, pangunahan mo itong mga Israelita. Papasok kayo ron. Alam mo kung anong pumapasok sa isip ko? Sa atin sa iglesia, kung i-apply natin ito sa iglesia, ano yung utos natin pa ni Kristo sa kanyang mga disciples? Go ye into the world and preach the gospel, make disciples, teach them all that I have told you. Sa disciples ito inuutos At pagkatapos ng mga disciples, mga apostles, inutos ito sa iglesia. Inutos ito sa iglesia. Pagkatapos, ang utos na ito, hindi lang inuutos sa mga pastors. Ang punto ko rito, ang pananampalataya ay communal. Communal ito, hindi ito para sa lahat ito. Faith is communal, it is for everyone. Hindi pwedeng sabihin na ako lang at ang Diyos. Ang pastor lang at ang Diyos. Hindi pwedeng ganon. Ibig sabihin, kung i-consider natin yung pagtawid sa Jordan, hindi lang si Joshua ang tatawid. Kailangan tumawid din yung bayan. Ang church, hindi lang yung leader ang tatawid kasama yung kongregasyon. There must be a united motion, pagkilos, sama-sama. No? So, utos ito. It is communal. Faith is communal. It is for everyone. Dapat kumilos ang lahat. Kaya gaya na sinabi natin sa ating bilang church, pinag-utos ito sa church to go ye into the world. Hahayaan nyo lang yung mga leaders ninyo? Hindi ba dapat kasama tayong lahat doon sa pagkilos? Si Joshua ba, inutusan ng Diyos, tumawid ka, si Joshua lang ang pinatawid, hindi ba kasama yung buong community ng Israel? So that's the same, similar. Although inutos ito ng Diyos kay Joshua, kailangan sumunod yung kanyang community.
So napakahalaga na kinikilala ng community ang leader nila. At kailangan sundin yung leader nila. The same with the church. Kailangan sama-samang kumikilos. Huwag natin ilagay sa kaisipan, trabaho ng pastor yan. It is the work of everyone. When it comes to evangelism, napakahalaga niyan. No? Faith is communal para sa lahat. Kaya pag tumawid ang bayan, dapat kasama ka. Pag tumawid ang church, dapat kasama ka. Huwag mong ihiwalay ang sarili mo. Kasali ka. Hayaan mo na sila. Hindi po gano'n ang katuwiran. Dapat handa ka at kasama ka. Pangalawa, obedience is with covenant condition. Ang pagsunod ay may kondisyon na mayroong agreement, tipan. 12 and 15. Ang sabi doon, unto the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, Joshua said, remember the word that Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God is providing you a place of rest, and will give you this land. Your wives, your little ones, and your livestock shall remain in the land that Moses gave you beyond the Jordan. But all the men of valor among you shall pass over, armed before your brothers, and shall help them until the Lord gives rest to your brothers as he has to you, and they also take possession of the land that the Lord your God is giving them. Then you shall return to the land of your possession, and shall possess it, the land that Moses, the servant of the Lord, gave you beyond the Jordan towards the sunrise. So mapapansin natin yung tagubilin sa mga these 2.5 tribes. Reubenites, the Gadites, and half of Manasseh. Meron na silang lupa na binigay eh. Before na tumawid, binigyan na ni Moses yung area na yon. Doon sa half tribe, the 2.5 tribes, dito na. Pwede na sila pong magpahinga doon eh. Nabigyan na sila, may share na sila. Hindi na nila dapat tumawid pa para kumuha ng lupa sa kabila dahil binigyan na sila rito sa lupang ito. Pero mapapasin natin, you shall pass over, sabi ni Joshua. Tumawid kayo. Armed before your brothers, and shall help them. Tulungan ninyo yung kapatid ninyo. At pinaalala ni Joshua sa 2.5 tribes na ito, alalahanin niyo, sabi ni Moses. No? God is providing you a place of rest. Binigyan na kayo. Pero hindi pa tapos yan. You have already, but not yet. Meron na kayong share, pero hindi pa yan kompleto. Not unless pumasok kayo kasama ng mga kapatid ninyo, makuha nila yung kanila, at saka kayo bumalik. Nakikita niyo yung punto? The need of covenant solidarity. Hindi pwede yung, okay na ako eh. Kailangan, meron silang deeply and morally bound. They are morally bound to stand and support their brothers. Huwag niyo sayang parang okay na kami kasi, binigyan na kami, no? So makikita natin yung sacred and foundational promise. Merong covenant. Everyone should have that mutual responsibility and accountability to protect each and everyone. Napakahalaga nun. Dapat sama-sama, church, sama-sama. Hindi kanya-kanya, walang iwanan. Church, walang iwanan. Napakahalaga niyan. No? We have a covenantal solidarity. A church must be. No? Dapat tayo solid tayo as a church. Solid tayo as CRC.
Hindi tayo kanya-kanya. Dapat tulong-tulong, sama-sama. Ito yung sinasabi ni Moses sa mga Reubenites, sa mga Gadites, at sa half-tribe of Manasseh. Huwag kayo makapante, meron na kayo. Paano yung mga kapatid ninyo? Hindi pa nila nakamit yung kanila. Iiwanin nyo na lang dahil ayos na kayo, okay na kayo. No? Hindi ganyan. Tumawid kayo, tulungan nyo sila hanggang makamit nila yung kanila. Same with the church. Hindi tayo kanya-kanya. Sama-sama tayo. We are Christians and we should have that covenant solidarity. Covenantal solidarity. Matibay, magkakasama, walang iwanan. Napakahalagang bagay nito. Hindi dapat suwayin ang pinag-uutos. Hindi dapat suwayin yung agreement. Dahil pwedeng may leader ka at hindi mo sundin, mapapahama ka. Kailangan mayroong pagsunod. Kung maalala natin, kung susundan natin yung kasaysayan ng Kristyanismo sa paglikha lang ng Diyos, si Adan, anong nangyari? Anong ginawa niya pagsuway? Anong nangyari sa pagsuway ni Adan? Nagdusa lahat ng lahi niya. Pero makita natin, yung pagsunod ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang bayan na ligtas ng lahat. So ito yung nakapakahalaga yung solidarity, yung sama-sama, tulong-tulong, walang iwanan. So yung 2.5 tribe, meron ng mana, nabigyan na. But they have to serve for the whole of Israel. Kailangan magtulungan. Ang punto ko rito, huwag nating sabihin na I'm okay. Pastor, I'm okay. Bahala na kayo sa sarili niyo, basta ako, ayos lang ako. Madalas nating narinig yan. Okay na ako. Bahala na kayo sa inyo. Basta ako, ayos lang. Okay na ako. Bahala kayo sa sarili ninyo. Totoo. Covenant grace is personal rest. But, we have to have that corporate responsibility. Corporate responsibility, sama-sama tayo. As a family of God. As a church. We have a covenant. We have a responsibility. Corporate responsibility. Sa bawat isa sa atin. Hindi ka nag-iisa. You should not isolate yourself. Huwag mo ihiwalay ang sarili mo. Isa tayong iglesia, sama-sama tayo, tulong-tulong tayo. Magpalakasan tayo, yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag natin sabing ayos lang tayo. Okay na ako. What about your brothers? What about your sisters? What happened to them? Anong ginagawa mo? You have to have that responsibility. As a church, as a corporate, we have that corporate responsibility. Meron tayong tungkulin sa isa't isa. Napakahalagang makita natin to. Although sinasabi nga natin, covenant grace is personal rest, but we have to have that corporate responsibility para sa isa't isa. Thirdly, boldness is obedience, not rebellion. 16 to 18. And they answered Joshua, all that you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you, as he was with Moses. Whoever rebels against your commandments and disobeys your words, whatever you command him shall be put to death. Only be strong and courageous. Boldness. Ang tapang ay pagtalima, hindi pagsuway. Mapapansin natin na ang mga tao ay sumagot kay Moses at kay Joshua. Ang sabi nila, anuman ang ipag-uutos, gagawin namin. Saan mo man kami dalhin, pupunta kami. Tapos meron siyang request in verse 18. Only
Be strong and courageous. So makikita natin doon, ang tunay na boldness is submission. Ang tunay na tapang is submission. Submission to whom? To leaders who obeys God's word. Ang congregation, like, ilagay natin sa iglesia, church, you have to obey your leaders who obey God's word. If your leaders do not obey God's word, you have a problem. Ito yung hinihingi na kay Joshua. Kaya sumusunod sila. Bakit? Si Joshua nakikinig sa salita ng Diyos. Ito yung pinag-uutos ng Diyos kay Joshua. And they obey Joshua. In fact, ang sabi na, pakalakas ka lang. Sa church, ganun din. Dapat ang sinusunod natin, yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. Napakahalagang bagay niyan. Important ang kahalagahan ng submission to leaders who obey the words. Ang sabi dito in verse 18, whoever rebels against your commandments and disobey your words, whatever you command, him shall be put to death. Napakabigat. Ang hindi sumunod, papatayin. Pero alam nyo ba, this is not, ang nais pa rin hindi violence. Walang pinarating na violenteng pananalita ito. What is being called is covenant loyalty. Ang susuway, papatayin. Ano hinihingi? Papatayin ba? No. There must be an agreement, a covenant loyalty. Maging tapat kayo. Dahil pag hindi kayo maging tapat, ito yung mangyayari sa inyo. There must be an absolute allegiance now to their new leader who is Joshua. They must have a pledge of absolute allegiance. Dapat sumunod na kayo. Ito na yung leader niyo eh. Sumunod kayo. Pag sumuway tayo dyan, ito yung mangyayari. Lumakad tayo, papasok tayo doon. Beyond Jordan, doon sa lupang pangako. Dapat sumunod tayo sa itinalaga ng Diyos na gagabay sa atin, mangunguna sa atin. At pag hindi natin susundin ito yung mangyayari. But it is, hindi nilalarawan dito yung violenteng pananalita. Ang hinihingi nito is covenant loyalty. Parang sa church, pag may nagkamali, anong ginagawa natin? There's discipline. Why? Hindi violent yung pagdidiscipline. It is for your own good. Para maiayos sa paglakad mo. Merong batas. Meron tayong agreement. Ito yung agreement natin. If you commit mistake, you are to be disciplined. Same with Joshua. Ang sabi ng mga tao, pag merong nagkamali, ito yung mangyayari. So we have to have that covenant loyalty. We have to have that agreement. Ito yung napagkasunduan natin. Ito yung pinag-uusapan natin. Whatever we do, ito yung maging resulta pag hindi tayo sumunod. Napakalagang bagay nito. Bago tayo pumasok sa lupang pangako, ang sabi ng mga tao, pag hindi sumunod, pero pagsuway, ito yung mangyayari. And that's an agreement. Merong agreement. The people promised to follow Joshua. Pero ang hinihingi nila kay Joshua, na siya magpakatibay, magpakatatag, magpalakas. Kaya nga dahil sa susunod sila kay Joshua, hiningi nila kay Joshua, magpatibay eh. And they declare a strict military discipline. Kaya nga sinasabi ko, hindi ito violenteng usapan. Stricto na madisiplina ang pinakikita. Kaya nga, anyone who rebels against his order will face death penalty. Pero hindi, ulitin ko ulit, hindi po ito isang usapang violenteng usapan. Ito yung kailang pinagkasunduan. Anyone who disobey, hindi sumunod,
ito yung kahihinatnan. That is the same with the church. Meron tayong sinusunod na batas sa iglesia. Once you commit sin or whatever na hindi mo nasunod ayon sa kautusan ng iglesia, you will be disciplined. At yun ang kailangan, pinakikita dito sa panlento. It is equal to covenant loyalty. Naisip ko ang ating Panginoon Kristo perfectly nakasunod sa batas ng Diyos. Siya lang ang perpektong nakasunod. Walang sino man. No? And you know what? Sabi sa Hebrews chapter 5 verse 8, He learned to obey. He learned obedience through what He suffered. Nagtiis siya. Naipakita niya ang kanyang pagsunod doon sa mga kanyang naranasan. Although, parang he never resist doon sa kanyang karanasan. Talagang nagsunod siya, alisin mo ang kupitang ito, alisin mo ito sa akin. Pero ang kalooban mo masusunod. He perfectly obeyed the Father. So maliwanag ang sinasabi rito. Only be strong and courageous. At sino nakasunod ito? Ang ating Panginoon Kristo lang. Napakatapang niyang hinarap yung itinalaga sa kanya ng Diyos na dadaanan. He strongly and courageously overcome all doon sa kanyang naranasan. Para kanino? Yung kanyang tiniis. Yung kanyang hinarap bago makarating doon sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya lahat yun para sa congregation, para sa atin. He strongly and courageously fulfill na hinihingi, nagdusa siya, nagtiis siya. Kaya makikita natin lahat ng bagay na pinakikita sa karanasan ni Joshua together with the Israelite happens in the life of Christ. At para ito sa atin, the community of believers. So ang punto ko rito, tayo bilang iglesia, ang laban natin hindi sa tao. Ang laban natin hindi sa mga tao. Ang laban natin, alam nyo, ang laban ng isang Kristiyano, paano tayo totoong sumunod sa ating Panginoon Kristo? We claim to be Christians, but most of the time, we disobey. Kaya ang laban natin, yung sarili natin, ang pinakamalaking kalaban natin, sarili natin. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga bagay sa labas. Ang una nating labanan yung ating sarili. Minsan, namimili tayo ng gusto natin sundin. So ulitin ko po, hindi po tao kalaban natin. Kalaban po natin yung ating sarili. How can we obey the Lord Jesus Christ? Tandaan po natin, ang rebellion is rejecting God's word. That is rebellion. Sumusuway ka sa salita ng Diyos. Ang pagsuway ay isang rebellion. Kaya po, church, titingnan natin yung nararanasan ng mga Israelita during the time. Dadalhin sila ni Joshua. Dadalhin sila ni Joshua doon sa land of promise, a land flowing with milk and honey. Doon sila dadalhin. Pero ang mahalaga, si Joshua tinalaga ng Diyos, dapat sumunod ka. The community should follow, obey. Para pagpasok na nito, magiging matagumpay sila. Pag mayroong disobedience, hindi sila magtatagumpay. Kaya, church, entering God's promise, nakasalig ito doon sa paghahanda. Sa atin as iglesia, kailangan maging handa rin tayo. Nais natin pumasok sa kapahingahan. At yung kapahingahang dala ni Kristo is perfect rest. Dapat meron tayong preparation.
At sa paghahanda natin, dapat wala reklamo. Total obedience. Dapat makita sa atin. Kaya nga po, tanungin natin ang ating mga sarili. There are question na dapat itanong natin sa ating mga sarili. Meron na ba akong kapahingahan sa ating Panginoon Kristo? Personal na tanong natin sa sarili. Meron na ba akong kapahingahan kay Kristo? Ngayon po, ang sagot natin, yes. Meron uling tanong na follow-up question. How about your brothers? How about your sisters who are in trouble or in struggle? Natulungan na ba natin? Yung Reubenites, yung 2.5 tribes, meron na sila eh. Pero hindi sila pwedeng magkampante. Tutulungan pa nila yung kapatid nila. They have to get into troubles. There is fight. There is warfare na haharapin. Tayo ngayon, meron tayong kapayapaan. Ang tanungan natin eh, paano yung mga kapatid natin na na-struggle? Meron na ba tayong ginawa? Natulungan na ba natin yung mga kapatid nating struggle o pinabayaan natin sila? Bahala na sila. Meron ba tayong dapat gawin o wala na tayong gagawin? Bahala na ang Diyos sa kanila. Ganun ba katwiran? Church. Kung meron tayong mga kapatid nag-struggle sa kanilang Christian life, ano gagawin natin? Bahala na ang Diyos sa kanila. Basta ako okay na. No. That should not be the attitude. Meron tayong dapat ginagawa. Huwag nating sabihin, bahala na ang Diyos sa kanila. Tingnan natin, si Joshua, sa mga Israelita. Hindi naman kinaya ni Joshua dalhin lahat sa Land of Promise. Sapagkat sa kanilang paglalakbay, may mga namatay eh. Hindi lahat nakapasok. Marami ding namatay sa wilderness sa kanilang paglalakbay. Sa pangunguna ni Joshua. Pasalamat tayo sa ating buhay ngayon. Si Joshua, ang ating Panginoon Kristo is the great Joshua. Alam mo ginawa niya? Siya mismo naghanda ng provision natin eh. Ano yung provision niya? Give us His flesh, His blood. Yun yung provision ay binigay ng ating Panginoon Kristo sa atin para makapasok tayo doon sa rest ng ating Panginoong Diyos. Katawan at kanyang dugo. Ang sabi niya sa John chapter 6 verse 51, I am the living bread. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread is my flesh. Hinanda ni Christ yun, yung provision na yun para sa atin, Christians. Para sa ating church. A perfect provision na kapag pinahawakan natin, kapag niyakap natin, we're assured of getting into that rest in the presence of God. Napakahalaga nito. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo, tumawid siya sa hordan ng kamatayan. Para sa ating lahat, so that we can enter that true rest. Tinawid niya yung kamatayan para sa atin. Para makamit natin yung tunay na kapahingahan. Hebrews 4:10, for whoever he has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. God rested after finishing His creation. Nagpahinga na siya, natapos na eh. Ang mga mananampalataya ay nagpahinga. Saan? Sa finished work of Christ. Ang ating Panginoon Kristo, ang Diyos ay nagpahinga eh, hindi dahil napagod. Bakit nagpahinga ang Diyos on the seventh day? Because He had completed His perfect creation. Nagpahinga na siya. Tayo naman nagkaroon ng kapahingahan, magpapahinga na tayo sa buhay sapagkat nakamit na natin the perfect na ginawa ng ating Panginoon Kristo on the cross of Calvary. Tapos na, it's finished. So sigurado tayo. We have to complete rest in the accomplished work of the Lord Jesus Christ. Ganon din sa mga Israelita, yung nilalarawan ni Joshua. Dinala niya yung bayan ng Israel. Not perfectly, dahil may mga namatay nga sa daan. Pero sa ating Panginoon Kristo, if we put our trust in the work and person of the Lord Jesus Christ, tiyak yung perfect rest makakamit natin. Believers in Christ.
We have to have that perfect rest by the accomplished work of our Lord Jesus Christ. So dapat makita natin to. Entering this rest means trusting entirely on God's grace kaysa magtiwala tayo sa ating mga achievements. Meron tayo rito eh. Okay na ako, sigurado na ako. Bakit? Ang dami kong ginawa eh. Ang dami ko nang nagawa para sa Panginoon. Magaling ka na. Marami akong nagawa para sa Diyos. Marami akong nagawa para sa Panginoon. So I am assured meron na akong kapahinga sa no, do not trust on your own achievements. Kahit gaano pa kadakila, kalalaki ng mga achievements natin, we have only to trust the person and work of the Lord Jesus Christ. And that is perfect rest para sa atin. Church, as I conclude, while rest is often implies future hope, dapat makita natin ang sinasabi ng Hebrews 4:10. Ang sabi niya, we can experience present daily peace. How? By relying on God's promise rather than our human striving. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating mga pagsisikap. Ilagak natin yung ating pag-asa sa biyaya ng Diyos. That is challenge natin sa iglesia. Huwag tayong magtiwala sa mga bagay na nagawa na natin. Kaya nga yung mga Israelita talagang naggawa sila ng kanilang covenant pledge. Meron silang agreement with Joshua. Magpakalakas ka, magpakatibay ka, susunod kami sa iyo, ang susuway sa iyo, mamamatay. Tayo naman, sa pagsunod natin sa ating Panginoon Kristo, perfectly, we are assured of that perfect rest. Why? Because Christ has fulfilled, has prepared the provision, has fulfilled everything. We have to put our trust on the person and the work of our Lord Jesus Christ. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga karanasan ng mga ethnic Israel. Apply to the church today. Mas mainam ang aming pag-asa sapagkat perpekto ang ginawa ng Panginoon Kristo. Maaring nakapasok ang bayang Israel sa lupang pangako sa isang literal, practical, na lupaing pangako ng Diyos sa kanila. Pero kami, Panginoon Diyos, pinangakuan ng isang perfect na kapahingahan at natupad ito sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. He died for all who believe in Him, who trust in His person and works. Kaya salamat, Panginoon Diyos. This provision is perfect and we believe. And we all believe we will have that perfect rest because of the Lord Jesus Christ. Kaya salamat po sa inyo, Ama. Purihin po kayo. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.